May isang awitin na umuso noon, kung matatandaan natin, may isang linya dyan. Sabi niya, "A rose will bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fairest maid." And there's another poem by Robert Herrick, 1648 pa, "To the virgins to make much of time." Sariwain natin ang ilang linya mula dito. "Gather your rosebuds while you may, old time is still a-flying, and the same flower that smiles today, tomorrow will be dying. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher is a-getting, the sooner will his race be run, and nearer his to setting. That age is best, which is the first, when youth and blood are warmer, but being spent the worst and worst, time still succeed the former. Then be not coy, but use your time, and while you may, go merry, for having lost but once your prime, you may forever tarry." At narito naman ang pangahas na kunwari ay translation, interpretation ng inyong abang lingkod sa kabataan para sulitin ang panahon. Pitasin na ang talulot hanggat maaga pa. Panahoy lumilipad, maya-maya'y lampas na. Ang sariwang bulaklak na ngayoy mahalina, sa iilang sandali ay malalanta na. Ang liwanag ng langit, ang maningning na araw, habang papaitaas sa rurok ng landas, sa takdang pagbaba ay palapit naman, sa ilang saglit lang ay lulubog agad. Sa panahon ng kabataan ay walang kasing inam, kung kailan ang dugo ay buhay na buhay. Ngunit pag pinalampas, kung lakas ay sinayang, lulumain ang lahat ng panahong daraan. Huwag maging mahiyain, panahon ay gamitin. Habang maaari pa, magkaroon ng papa. Pag iyang kabataan ay lumipas na, baka habang buhay ay manghinayang ka. Bago gumurang. O kaya kahit medyo gurang na. Panginoon, salamat po sa panahon na inyong ibinibigay sa amin. Salamat sa lahat ng pagkakataon na kayo ay makilala. Malasap ang ganda ng buhay. Mangusap po kayo sa amin at turuan kami upang ang magaganda niyong layunin sa amin ay maganap to the fullest. Salamat po sa buhay. Father, we thank you and praise you in the name of Jesus. Ecclesiastes 12:1-7. "Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, 'Life is not pleasant anymore.' Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay." Now, these lines are often read and interpreted as panakot sa mga kabataan and all others against the enjoyment of youthful life. But I think baligtad, or at least mayroong kabaligtaran pang pagbasa dito na ang sinasabi naman, sa pag-alala mo sa Panginoon, tiyakin mo that you will enjoy life that God gives you. Hindi yung sa pag-alala mo sa Panginoon, matakot ka, huwag ka mabuhay, maging over-careful ka dyan, wala kang gagawin. Kundi, alalahanin mo, binigyan ka ng Panginoon ng buhay, lalo ng kabataan at lakas, para hindi ito sayangin. So let's read this as, "Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator's intentions and will for you in your earthly life. Don't let youth cloud your understanding of God's reason for giving, for lending you earthly life." Kung gusto nating i-extend, dagdagan pa ang pagbasa nito, "Don't let the teachings of Pharisaic religiosity confuse you on God's reason for giving you earthly life, how to live your life according to the Creator's will." Pag kasi sinabing alalahanin mo ang Diyos sa iyong kabataan, ipinapanakot ng marami yan na
Huwag ka mag-enjoy. Kailangan super behave ka lang. Although of course, hindi naman masama mag-super behave. Pero laging nagagamit na panakot. Parang magtiis ka na lang. Mag-play very safe. Pero kung babasahin mo rin na ang kabataan ay bigay ng Diyos at sa pag-alala mo sa Kanya, i-honor mo siya sa maganda niyang intention. Therefore, dapat enjoyin mo yung kabataan. At hindi lang yan, pati ang yung buong buhay, of course, within limits. Pero dapat i-maximize mo ang pleasure, maximize ang happiness, minimize pain, and wow, sa ulo ng iba, do the most good. Yan naman ang sinasabi ng Ecclesiastes. So honor the Creator's intentions in your youth while you are young and strong, enthusiastic, zestful, and energetic, while you are willing and able to live to the fullest. So, know what earthly life, know what youthful energy and ability is for. Bakit ba tayo pinahiram ng buhay ng may kapal? Bakit tayo pinahiram ng lakas? And bakit most of the time, ay talaga namang malakas tayo, liban na lang kung talagang ang tanda na natin at malapit na tayong humarap sa Panginoon, o kaya nagkaroon tayo ng makaramdaman. But generally speaking, malakas ang tao. Bakit? Para saan? The intention for human life, according to the Creator, is very important. Not only to know, but also to live by. Genesis 1:26-30, sinabi ng Diyos, ngayon likhayin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Silang mamamahala sa mga isda at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. So, humans were to be rulers. Yan ang intention. Manage creation, supervise it, rule over it, take care of it. Genesis 1:27-30, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So yung essence ng Diyos ay ibinigay sa atin, natural, yung ba ay para tayo palungkutin? Di ba? Para tayo pasayahin. Para ba tayo kawawain? No, para tayo mahalin. Created in God's image. Therefore, if we remember that, we will always remember how to conduct life. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala dito. So ang tao, to begin with, ay blessed. And take note, malaya from the beginning, to be fertile, to have offspring, to fill the earth with offspring. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ipinapagawa. Now, what is the intention for human life according to Jesus naman, the Son of the Father? According to the Son of the Creator and the Savior of humanity. John 10:7-10. I am the gate for the sheep. All, in may add in a parenthesis, all fake shepherds who came before me were thieves and robbers. And why did I add that? Kasi Jesus is depicting himself as the true shepherd, the correct and loving shepherd. Of course, meron itong unsaid, meron itong contrast, may reflection, yung fake shepherds. Sabi niya, ako ang totoong pastol. But the true sheep did not listen to them. So Jesus was alluding to fake shepherd or fake shepherds. Sabi niya, pero meron namang mga totoong tupak ko na hindi nakinig sa kanila sa buong panahon. May mga hindi nakinig, naniwala, sumunod sa mga fake shepherds na nauna. At para dito, kung interesado kayong ipursu kung sino o sino-sino mga fake shepherd na yan, study history. Because all throughout the history of Israel, there had always been people who were outside the center of civilized life, na hindi sila laging kasali ng majority. Interesting study. May mga kawan ng Most High God sa kasaysayan na hindi naniwala, nakinig o sumunod sa mga fake shepherds na tinutukoy ni Jesus. But that is another study. Ang atin ngayong nais pagtuunan ng pansin, what is the meaning of life? What is the purpose of life? And how should life be conducted according to God the Father who created, and now according to Jesus, the Son of God, who saved people. From what? From a wrong-headed mission in life, from a wrong
kind of way of living at gusto niya itama. At sabi niya sa John 10:7-10, pakatandaan ninyo, ako ang pinto ang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. So may mga nauna kay Jesus na mga fake shepherds. Sabi niya, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Maliligtas from what? From the fake shepherds and from the fake teachings. Maliligtas mula roon ang mga tupa. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So ang mga sumusunod kay Jesus, sabi niya ay para mga tupa na may gate na bukas, hindi sila nakakulong. Sila ay maglalabas-masok, maghahanap ng mga kain ng damo, ng mga sariwang damo, ng magagandang tubig, kami ganoon. Hindi sila kulong. Sila ay free to find pasture and to find fulfillment and enjoyment and satisfaction. Tapos dagdag pa ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at manira. Obviously, may tinutukoy si Jesus na gusto niyang iadya mula sa mga yon ang kanya mga tupa. Doon sa mga magnanakaw, pumapatay, at naninira lamang. Sino at sino-sino ang mga ito marapat na lubos pang pag-aralan para maiwasan? Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. At nandun yung key ng pag-unawa kung ano ang ibig ni Jesus para sa ating buhay. Hindi lang basta mabuhay, kundi buhay na buhay. Masagana, lubos, ganap, fulfilled. Bakit ito yung dinidiin? Sapagkat maraming religious teachings sa kabaligtaran nun ang ipinopromote. Yung buhay na matamlay, buhay na gutom, buhay na hikahos, pagod, sikil na sikil, sakal na sakal, controlled na controlled. Pero sabi ni Lord, no, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. So pag sinabing full, may reference. Ano yung mga dapat bang sukatin na mapuno at mabusog? Yun yung mga natural, normal na mga kailangan at ibig ng tao na hindi naman talaga labag sa kalooban ng Diyos. Jesus came to save people from slavery and imprisonment, from deprivation. Jesus' good and loving intention is for earthly human life to be full, rich, satisfying, and to lead to eternally, eventually. That means be saved from the fake shepherds, from thieves, robbers, killers, murderers, and destroyers of life. To be free and enjoy a rich and satisfying life. That is Jesusness. John 6:51, ako nga ang tinapay, sabi ni Jesus, na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Bakit kailangan siyang bumaba? Kasi walang makaing tinapay na nagbibigay buhay ang mga tao. Sila ay inaagaw nitong mga sinasabi niyang thieves and robbers and murderers. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Natural metaphor yan, talinghaga. Ibig sabihin ang aking essence, ang aking katuruan, ang aking espiritu, ang aking mga diwa na magpapalaya, bubuhay at magbibigay ng kahulugan. Yan ang buhay na tinapay na ipapakain ko sa mga tao. Hindi katulad ng mga kinakain ng marami na ibinibigay lang ng mga fake shepherds na hindi naman talaga nakakabuhay, nakakamatay pa. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Loaded ang teaching na ito ni Jesus, na para magkaroon ng buhay na muli, pagkamatay ng iyong katawan, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay manalig ka sa Kanya. At hindi sapat na naniniwala ako sa iyo, Jesus. No.
Manalig ka, sumunod at mamuhay ayon sa kanyang katuruan. At ang katuruan niya ay love. The love of the Father, the grace of the Father, na pag naniwala kang mahal ka ng Diyos through Jesus, na ikaw ay kinukupkop, pinapatawad, binubuo, nililinis ng Ama sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa iyo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi ni Jesus, do you believe this? Naniniwala ka ba? Iba naman yung sabi mong naniniwala ako sa talagang ipamuhay mo yung paniniwala na yun. Naniniwala ka na ang grasya ni Jesus ay sapat para sa iyo, na hindi ka kulang o kulang ka man, napupuno lahat yon ni Jesus pag naniniwala ka sa Kanya. Na ang paniniwala niya sa mahirap magagap na ideya ng love, restoration, forgiveness, ay nagaganap ang pagkakaligtas mo mula sa parusa ng mga na ipinapataw ng law, ng religion, ng mga tao, ay lumalaya tayo pag nananalig tayo kay Jesus. Hindi lang sa Kanyang personality, but very importantly, sa Kanyang essence, sa Kanyang spirit, sa Kanyang teaching. Madaling malaman kung naniniwala ka talaga kay Jesus. Nakakaramdam ka sa loob ng dibdib mo ng kalayaan, ng gaan, ng luwag, hindi ng hirap, hindi ng sikip, hindi ng sakal. Kayo lang, tayo lang, personal lang ang makakapagsabing, oo nga, naniniwala ako. Kasi nararamdaman ko yung kalayaan, yung luwag ng dibdib na sinasabi niya. Useless yung sabi ka naniniwala ako, oo, naniniwala ako, pero eto ka ngayon, nabubuhay sa takot, nabubuhay sa guilt, nabubuhay sa hirap ng loob at dibdib. Paano yun? Sabi ni Jesus, fear not. I have overcome the world. My peace I give to you. So, nasa iyo ba yung peace? Malalaman mo kung nasa iyo o wala. Therefore, malalaman mo kung naniniwala ka ba talaga o hindi. O, naintindihan mo ba talaga kung ano yung dapat paniwalaan. Ano ba ang pinag-aaralan para paniwalaan? Yan ba ay umuuwi, umahantong sa kalayaan, sa kapayapaan, sa katahimikan ng loob, sa pag-ibig sa Diyos, sa sarili at sa kapwa? It is easy to tell. John 14:19, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito, sabi ni Jesus. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Dahil tinanggap nyo ako, dahil naniniwala kayo sa akin, dahil ang Espiritu ko'y nasa inyo, dahil kayo ang Espiritu at tahanan ng Diyos Ama, kayo ang tinatahanan ng Espiritong Banal, therefore, buhay kayo. Mamatay man ang inyong katawan, ang inyong espiritu ay patuloy na mabubuhay dahil nanalig kayo sa akin. Salvation by faith in Jesus. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Malinaw yun kay Jesus. Huwag tayong padaya sa kung ano-ano mga religious teachings na ang gusto nila sa buhay mo ay puro tiis na lang, puro hirap na lang, puro kasalatan, puro pagdurusa, puro na lang kakulangan. Kasi si Jesus sabi niya, ang nais kong buhay para sa inyo ay ganap, puno, satisfying. Now, what to do in life according to Solomon the wisest? Sa pag-aaral na ito ay tinignan natin, bagamat silip lang naman, dahil kailangan nito, mahaba talaga at malalim na aralan, sinilip natin ano ba ang ibig ng Diyos na lumikha, ng Diyos Ama para sa buhay, ano ang ibig ng Diyos Anak para sa buhay, at ngayon ano ang ibig ng pinakamatalinong taong, ang Biblia na mismo ang nagsasabi. Anong ibig ni Solomon? Anong turo ni Solomon tungkol sa buhay? Ecclesiastes 2:3, I tried cheering myself with wine and embracing folly, my mind still guiding me with wisdom. I wanted to see what was good for people to do under the heavens, under the few days of their lives. Sa katalinihan ni Solomon, na of course dinidemonize ng napakaraming conservative, sabi niya, sinubukan ko ang lahat para malaman ko kung ano nga ba talaga ang lahat ng pwedeng gawin, malasap, magawa sa napakaikling buhay na ito. So, dapat ma-maximize ang panahon. So, ako mismo ay
experiment. Marami akong sinubok, hindi lang para magwala, kundi para malaman ko yon at para rin maibahagi ko sa inyo ang aking mga matutuklasan. So Solomon was demonized by so many. Kasi nga, marami siyang ginawa na out of the box. Pero yun ay dahil hinahanap niya ang kahulugan ng buhay, hindi dahil gusto niyang sirain ang kanyang buhay. Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for people to be happy and to do good while they live. Isa yan sa mga natuklasan ni Solomon. Walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. So remember, hindi lang magpakaligaya na magpakasama, kundi magpakaligaya na magpakabuti, magkakambal. Kasi napakaraming kaligayahan sa pagiging mabuti. Hindi lang naman pagiging masama, sa pagiging masama nahahanap ang kaligayahan. Kaya yung mga iba, dinidemonize yung kaligayahan kasi ine-equate nila sa kasamaan. Ang dami-daming kaligayahan na nasa kabutihan. In fact, ang mga totoong kaligayahan ay sa kabutihan matatagpuan. Kasi yung mga fake na kaligayahan na nakikita at nakukuha sa kasamaan, may bawi, malakas, at mabagsik ang bawi nun, lalo sa budhi. Kaya hindi yung totoong kaligayahan. Dapat i-equate natin, lalo tayong mga nananalig sa Panginoong Diyos at kay Jesus, na ang tunay na kaligayahan ay dun sa hindi masama, kundi sa mabuti. At hindi masamang maghanap ng kaligayahan. Jesus said, I want you to have a full, meaningful life. Ecclesiastes 11:8, however many years anyone may live, let them enjoy them all. At marami mga relihiyoso allergic sa word na enjoy. Ang gusto nila, suffer. Pero sabi niya, ni Solomon, gaano man karami ang mga taon na dumating sa buhay mo, gaano man kakonti, gaano kaiksi o kahaba ang iyong buhay, enjoyin mo lahat. Sikapin mong enjoyin. Find enjoyment at all times, kahit sa biglang tingin, hindi naman enjoyable yung situation, humanap ka, magbungkal ka ng ma-enjoy sa isang hindi enjoyable situation para hindi masayang yung panahon. May mapala kang nakabubuti para sa iyo. Ecclesiastes 12:1-7, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Hindi naman yung bituin na magdidilim, hindi yung araw, kundi ang ating paningin. Bago ka magkakatarak, bago magdilim at matabunan ka ng mga makakapal na ulap ng katarak. Tingnan mo na ang dapat tingnan, panoorin mo na ang dapat panoorin, enjoyin mo ang dapat makita kasi hindi laging malinaw ang iyong mata. Remember your Creator bago lumabo ang mga mata. Remember to enjoy life as the Creator intended. Tingnan na ang mga dapat makita. Lasapin ang mga pwedeng lasapin na hindi masama, kundi mabuti. At i-redefine ko ano ba ang masama, kasi sobra tayong na-condition na pasamain ang lahat kahit hindi naman. Although meron namang totoong masama. Pero hindi lahat ng tinatawag nila na masama ay masama nga. Na-condition na lang tayo, na allergic na tayo, na mag-enjoy sa buhay dahil tayo sobrang kinondisyon to glorify suffering, to glorify sacrifice. Psalm 143 verse 5, I remember the days of long ago. I meditate on all your works and consider what your hands had done. So hanapin ang ganda ng buhay. Hanapin ang ganda ng kalikasan, ang ganda ng daigdig, dahil Diyos ang may gawa niyan. Huwag magpadaya sa mga negative thinkers. Huwag magpadaya sa mga mahilig lang manakot at matakot. Hanapin ang maganda, ang mabuti, ang totoo, dahil yan ay galing sa Diyos. Ecclesiastes 12:3, remember Him or remember His intention before your legs, the guards of your house start to tremble, and before your shoulders, the strong men stoop. Ang gaganda ng mga metaphor, mga talinghaga, mga symbolisms na ginamit dito ni Solomon. Remember your Creator bago umuga ang mga tuhod. Or kahit umuuga na, pero mas magandang before. Para mas maraming mapakinabang sa matibay na tuhod. Remember your Creator bago humina ang mga paa at binti, bago humina at humukot ang mga balikat, at ang mga astig ay manlambot.
Celebrate life na. Hindi remember, matakot ka bago ka humina. Kundi remember, mag-enjoy ka bago ka humina. Kasi Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Yan ang gusto para sa iyo ni Jesus. At yan ay tinuturo ni Solomon. Pag sinabing remember, hindi dapat panakot. Although, kung minsan may panakot effect din yun kung remember, para huwag kang mag-abuso, huwag kang gumawa ng masama. Pero remember din na ang ganda ng intention para sa iyo. Huwag mong sayangin. Lakarin, puntahan ang mga dapat na at ibig lakarin, lakaran at puntahan bago manginig ang tuhod. At kung nanginginig ang tuhod, edi mag-wheelchair. Kung nanginig ang gulong ng wheelchair, palitan ang gulong. Huwag kang sumuko habang buhay. Yung iba naman kasi, kung matanda na kayo, mag-stay home na lang kayo. Hihiga na lang ako dito hanggang ako mamatay, ganon. Dahil may edad na ako. Yun nga may edad na ako, kaya dapat ako maglalakad dahil meron pa akong nalalabing panahon. Hindi yung kung matanda ka na, hihiga na. Buksan mo na yung nicho, papasok na ako dahil may tanda na ako Ganun ba yun? Baligtad. Remember, may nalalabi pa, kahit hindi na ganun karami, lasapin. At syempre, kung matatanda na yung mga mahihina na ang tuhod, gustong mamasyal, mga anak, bigyan ng budget ang nanay o ang tatay para ma-enjoy niya yon. Bakit pumapalak pa kayo dyan? Bigyan ng budget. Yung sa inyong budget ng mga young people na biyahe ng biyahe, bawasan nyo ng 50%. Ibigay nyo sa mga magulang nyo at mga lolo't lola nyo. Kasi, di ba, tinatawag-tawag na sila ng kabilang dako. So, kailangan, bago sila magpatawag doon, maipasyal muna sila sa mundong ito. Dahil hindi ka naman laging nandito, lilipat ka doon sa kabila. Di habang nandito, huwag kayo magkakaroon ng matandang attitude. Yung, matanda ka na, ba't ganyan ang damit mo? Yun nga, matanda na ako, kailangan namang magbabataan ako dito para ma-extend ng konti yung aking youthful mood. Hindi yung matanda ka na, magpusod ka na dyan, huwag ka na magkulay ng buhok at umupo ka na forever. James 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas? Ang buhay niyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Hindi yun panakot, hindi yun pang-negative thinking, hindi yun pampalungkot, panggising yun sa atin. Habang may buhay ka, at lalo kung may lakas ka pa, samantalahin mo yan. Hindi ka inilagay ng Diyos sa mundong ito para pagdusahin, kundi para pasayahin. Hindi ka inilagay dito para pahirapan, kundi ipalasap sa iyo ang ganda ng buhay. Kaya remember your Creator. And what will you remember about your Creator? That your Creator is loving, caring. That your Creator is considerate, na mahal ka niya at gusto ka niyang masarapan sa buhay habang gumagawa ka ng mabuti at tama. Ecclesiastes 8:7, walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Hindi mo hawak ang buhay. Hindi natin alam. So, ang mabuti pa, habang may pagkakataon, remember your Creator. That your Creator wants you well. That your Creator wants you happy. That your Creator wants you fulfilled. Habang pwede, habang kaya, go. Ecclesiastes 12, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Salamat na lang sa technology, ang lahat ng mga nega na to nagiging positive, basta tama ang gawa ng mga scientists. Na-extend ang linaw ng mata, na-extend ang tibay ng ngipin, napapalitan pa nga ng iba yung ngipin nila, nagmumukhang perlas. So, maraming technology at hindi yun masama, basta hindi mo ninanakaw at hindi nakakasama sa iyong basic health, kailangang i-extend yung youth. Because knowledge is a gift from God. At kung magagamit yan para pagandahin ang buhay, edi pakinabangan. Remember your Creator bago umuga, malaglag at mabungi ang mga ngipin, bago mapagod at tumigil nguya ang mga ngipin, bago mawala ng panglasa at ganang kumain. Pag ang tao may gana, hayaan yung kumain o pakainin kasi hindi naman laging may gana ang tao Pero yung may gana ka, tapos meron kang pagkain, nagkasabay, celebrate life. Kasi hindi lahat ng may pagkain ay may gana. At
At hindi lahat ng may gana ay may pagkain. Nagkasabay yun, don't demonize. May mga tao nasa piyestahan, ang daming kinakain. So, uy, diet. Ngayon lang ako nakakain eh. Diet pa. Yung puro, pag nag-enjoy ka, papaalalahanan ka ng mga killjoy, itong mga health guru. Yung iniinom mo, kinakain mo, nilulunok mo, kinukwenta, binibilang-bilang. Magkwenta ka nga sa sarili mo, pakialam ng kapwa. Magandang mag-remind paminsan-minsan, pero when people are enjoying, huwag kang biglang killjoy kasi hindi mo alam kung anong pinagdaanan nun. Buti ka nabuhay pa yun mula kahapon at nakarating to today ng buhay. Tapos ngayon nagse-celebrate, ginaganyan-ganyan mo. Hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa eh. Hindi natin alam kung ba't ang lakas-lakas niyan tumawa tapos naiinis ka agad. Malay mo ngayon lang yan nakatawa after 3 years nang hindi makatawa-tawa. Tapos iirapan mo agad. Magagalit ka agad sa mga tao na nag-enjoy. Some of them have barely survived yesterday to be alive today. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife. O kung wife naman, enjoy life with your husband, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Samantalahin daw ang presence na kasama mo ang iyong minamahal kasi hindi naman laging present yung minamahal mo o hindi mo laging minamahal yung present at laging hindi naman present yung nagmamahal sa iyo o minamahal ka nung present sa buhay mo. Ngayon, nagkatiyap-tiyap, mahal mo, magkasama kayo, huwag mo papalampasin. Kasi napakaganda ng ganun mga sandali. Ecclesiastes 5:18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita, patuloy ni Solomon, nararapat lamang na kumain, uminom at pakinabangan ng isang tao ang mga bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. So remember, ang ini-enjoy yung pinagpaguran mo, hindi pinagpaguran ng iba. Paminsan-minsan, nag-enjoy ka rin sa pinagpaguran ng iba, pero hindi naman dapat laging nakaasa ka sa pinagpaguran ng iba, tapos wala kang gustong gawin kundi mag-enjoy. Kasi remember, do the most good. And it is not good to abuse people who are good to you. Produce what you want to consume and give to others who, because of health or age, could not produce. Ecclesiastes 12:4, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Remember your Creator bago humina ang pandinig, bago magsara ang mga tainga. And Ecclesiastes 12:5, remember your Creator before you become fearful of falling and worry about danger in the streets. So remember your Creator, remember na gumala habang kaya. Bago maging matatakoting mahulog, madapa, mabalian ng buto. Bago maging matatakotin sa lahat ng uri ng panganib, real or imagined, remember your Creator, celebrate mobility, celebrate life. Do not obligate children to be mature agad. Huwag sila agad pilitin na mag-behave as old people because they are not yet old. Kaya nga may kanya-kanyang stages ang life. Siyempre na kailangan may guidance, meron tayong konting preservations about avoiding danger or needless danger, pero dapat ang tao, habang kaya niyang kumilos, celebrate niya yun. Job 33:19-20, or someone may be chastened on a bed of pain with constant distress in their bones, so that their body finds food repulsive and their soul loathes the choicest meal. Pwede daw dumating ang panahon na para kang iginapo sa iyong higaan dahil hindi ka makabangon at ikay pinahihirapan ng sari-saring sakit. At kahit ang pagkain para sa iyo ay isang napakalaking pagdurusang gawin, mahirap ngumuya, mahirap lumunok, sabi ganon,
remember, nangyayari ang ganong panahon. So habang wala yon, kumain ka, mag-enjoy ka. O kaya pag-enjoyan mo ang kapwa. Kasi dumadating din yon. At kung sakasakali na nasa sadla ka sa ganong mahihirap na panahon, itong isipin mo, this too will pass. Lilipas din ito. Lilipas din ang lahat ng hirap. Lilipas ang lahat. Hindi yan permanent. Nothing is permanent. Poverty or wealth, difficulty or ease, lumilipas ang lahat. So habang nandun yung maganda, enjoy it. At pag dumadaan ka sa mahirap, lampasan mo and look forward sa panahon na lalampas ka rin dyan. Sabi ng iba, paano kung kamatayan ko na yung hirap? O di lumipas ka rin. Nabuhay ka na sa kabilang buhay, di lumampas ka rin. Dahil lalampas at lalampas yan. Dapat positive ang paningin mo. Psalm 31:10, my life is consumed by anguish, and my years by groaning. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weak. Little by little, nararamdaman ito pag nagkakaedad. So ang prayer lang natin, little lang talaga, huwag maging masyado. At kung maging masyado man, ay maging madali lang at malampasan. At kung hindi man malampasan, ay look forward tayo to that final redemption when we will wake up, kaharap natin ang Panginoon ang lumikha sa atin, free from all the pain. Pero habang dumadaan tayo sa iba-ibang mga stages, always look for the brighter side of things and invent enjoyment even in times of difficulty. Kasi walang perfect. So wala rin perfect suffering. Makakahanap ka pa rin at makakahanap kahit konti ng kaligayahan, kahit sa banig ng kalungkutan. Ecclesiastes 12:5, remember your Creator before your hair turns white like an almond tree in bloom, and you drag along without energy like a dying grasshopper. Nakita niyo yung mga poetic devices dito na pag-describe. Alalahanin mo na ang Diyos bago mo kalad ka rin na yung sarili na parang tipaklong na naghihingalo. Can you imagine the description? Because that can happen. And pag nangyari, huwag pagtakahan. Ganun talaga ang buhay. So ang mahalaga, maximize all the good times to minimize the badness of bad times kung meron ngang bad times, which is the topic na iba pang usapin. Ang mahalaga lang, tinuturo ni Solomon, mga kapatid, remember your Creator bago tuluyang manghina. At yung mga may kalakasan, nasa katanghali ang tapat ng kanilang buhay, huwag killjoyin, huwag ikulong, huwag itali, hayaan silang malasap. Yung kaligayahang ipinalalasap ng katawang malakas, malusog, at bata-bata pa. Ecclesiastes 11:9, mag-alala ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito'y ipagsusulit sa Diyos. So meron ding warning na ilagay mo sa tama. Mag-enjoy ka pero ilagay mo sa tama dahil may accountability. Yung accountability, para saan ba yon? For enjoying or for not enjoying life? Basahin natin both ways. Bata ka pa, sabi ganun, tandaan mo, magsusulit ka sa Diyos. Ito ba ay magsusulit ka sa Diyos pag nag-enjoy ka? O magsusulit ka sa Diyos pag hindi ka nag-enjoy kasi sinayang mo yung binibigay niyang life? Of course, we can read it both ways. Lalo na kung saan ba tayo nagkukulang. Nagkukulang ka ba sa enjoyment? Well, magsusulit ka. Ba't ka nagkukulang? Binigyan ka nga. Or sobra ka naman, na napapasama ka na. O sumobra ka, magsusulit ka rin. Kaya both ways, pwede mong i-apply yung accountability na yan. Mananagot ba ang taong in-enjoy o ang hindi in-enjoy ang earthly life na gift ng Creator? Both ways, it can be read. Mananagot ba ang taong in-enjoy o ang hindi in-enjoy at dumating pa si Jesus ang buhay upang among others ay gawing full at masagana? Remember, mananagot ka ba dahil yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos tapos dumating pa si Jesus para pasaganain, sinayang mo? Mananagot ka ba dahil sa kabila ng itinuro at idiniin ni Solomon na dapat ay enjoyin mo to the max, ay sinayang mo? Think about that. May mga interesting studies na ginawa sa mga taong malapit ng malagutan ng hininga.
yung mga nasa palliative care o yung talaga nag-aagaw buhay. And it's interesting to know kung ano mga pinagsisihan nila. Usually, ang pagsisisi nila ay hindi sa mga ginawa, kundi sa mga hindi ginawa. Meron din mga ginawang pinagsisihan, pero mas maraming, sayang, hindi ko ginawa ito, hindi ko ginawa yon, hindi ko ginawa yon. When we are at that point, when we really have to say goodbye to this earthly life, let's make sure that we are not possessed by vain regrets. Mga panghihinayang, mga pagsisisi. So gawin ang dapat gawin at huwag gawin ang hindi dapat gawin para makumonte o mawala ang pagsisisihan. Ecclesiastes 12:5, alalahanin ng lumikha bago lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal, bago maging para na lang kaming magkapatid. Naririnig niyo kung minsan yan sa mag-asawa, di ba? Para na lang kami magkapatid. So sabi, alalahanin ng lumikha bago dumating na kayo magkapatid. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. So, remember your Creator to enjoy all stages of life with your partner. Dumadating talaga yung time para na lang ang tingin mo sa asawa mo, tiya. Pero bago dumating yon, pwede ba tingnan mo muna si bilang neneng? Para lahat ng stages of your married life ay enjoy kayo. Kasama yan, sinakop ng teaching ng Solomon. Remember your Creator bago lubusang mawala ng interest sa para naman lubos, sulit ang buhay. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, whom you love, during all your brief, pointless life. So remember your Creator bago lumapit at sumapit ang iyong burol at libing o cremation kung yun ang choice mo. Bago ka paglamayan at ipagluksa, celebrate life, enjoy it. Psalm 39:5, you have made my days a mere handbreadth. The span of my years is nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure. Isa ka lang hinga. Isang lagot lang ng hininga na yan. Wala na. Don't presume. Hindi natin hawak ang bukas. Psalm 90:12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Hindi kasama sa mga pinag-uusapan ni Solomon yung ating mga dapat gawin, yung mga religious work, mga mission, mga pagtulong sa kapwa. Pero kasama yon. Hindi lang kasama sa discuss niya dito sa Ecclesiastes. Kaya dapat binubuo mo ang pananaw mula sa iba't ibang mga katuruan sa kasulatan para magkaroon ka ng balanced perspective. Ecclesiastes 12:6, yes. Remember your youth now while you are young, before the silver cord of life snaps and the golden bowl is broken. Mga metaphor yan sa mga kaugalian ng ancient Israel, yung mga nagaganap pag may libing, pag may mga namamatay. Pero ang kahulugan lang yan, para sa atin ngayon remember your Creator now while you are young, young enough, or while you are feeling young. Remember your Creator bago ma-dead. Ecclesiastes 12:6, don't wait until the water jar is smashed at the spring and the pulley is broken at the well. Huwag maghintay hanggang mahuli ang lahat to live life to the fullest. Huwag padaya sa Pharisaic religiosity that rob you and steal life from you. Kailangan mapalaya ka ng Jesusness that wants to give you life and to give it to the full. Ecclesiastes 12:7, for then the dust will return to the earth and the spirit will return to God who gave it. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Hihiwalay ang lupang katawan mula sa spirito, mula sa diwa, mula sa life. At kung mula rin sa parang tinatawag ng quantum na energy, frequency, vibration, wave na galing sa lumikha. Darating at darating. Ang espiritong ito na pumisan sa katawan ay hihiwalay muli
sa katawan. So habang magkasama yung katawan at espiritu, it's a very unique Goldilocks moment na magkasama yon. Then, honor the intentions of the Creator, the intentions of Jesus the Son, and the teachings of Solomon. Do not forget to enjoy life to the fullest, while doing good and while doing what God wants done. Ecclesiastes 3:20, all go to the same place, all come from dust, and to dust all return, meaning all physical life. But the spiritual life does not become dust. Napakahalaga na ating makita ang sinasabi even of the sciences of quantum physics, dahil ang gandang window, ang gandang angle na maintindihan ng mga eternal and spiritual things from quantum issues. Hindi lahat naman ay ready to discuss that. Pero yung mga ready, dapat ifurso nyo yan, pag-aralan nyo. So, mahalaga, dito lang sa earthly life, magkasama ang lupang katawan at ang espiritu. Iba na sa kabilang buhay. Hindi laging magkasama ang katawan at ang espiritu. Do not think of eternal life as just like earthly life, transferring literally and physically to some heavenly venue. Ang lagi kasing laman ng ating isip, pag lumipat tayo sa kabilang buhay, dala din natin lahat itong mga abastos ng buhay na ito. Lumipat lang tayo sa ibang lugar, pero lahat the same din. No. Matthew 22:30, at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Ang tanong kasi ng iba, paano po kung 7 ang naging asawa ng isang tao sa lupa? Sino asawa niya sa langit? Sabi ni Jesus, hindi naman ganun eh. Iba na doon. Magiging tulad kayo ng mga anghel. So hindi na kayo mag-aasawa. Hindi na issue kung sino pa. So marami yung naging partner dito, magiging partner doon. Ang ibig sabihin lang, iba na doon. Huwag niyong asahan na lahat ng narito exactly, inilipat niyo lang. So paano yung dati niyong kaaway niya naman. Yung dati niyong mga takot niyo pa rin. Sabi, hindi, iba na. And the metaphor of marriage and remarriage in eternity is just that. A metaphor. Sabi, you will be like the angels. Kung ano man yung angels, ibig sabihin, ganun tayo magiging. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Iba na. Mga detalye nun, hindi natin alam. Huwag na lang nating paghirapang alamin. Alam naman ng Diyos, o di Diyos na ang bahala. Alam mo ba kung saan galing ang espiritu mo? O hindi mo alam, di ba? Ang Diyos ang nakakaalam. So kung saan yan pupunta yung mga detalye doon, nasa kamay na rin ng Diyos. Ang atupagin mo yung ngayon. Kasi yung ngayon, alam mo, nakikita mo, at meron kang lakas at kapangyarihan para pagganapin ang dapat maghanap dito sa nakikita at nalalaman mo. Dito lang sa earthly life, may chance to live and enjoy earthiness. Wala na sa kabila. Job 33:28. God has delivered me from going down to the pit, and I shall live to enjoy the light of life. Sabi niya, iniligtas ako ng Diyos mula sa kamatayan now. So extend ang buhay ko. So anong gagawin ko? I shall live to enjoy the light of life. Kasi hindi pa ako patay, so mabubuhay ako. Buti na lang, hindi pa ako namatay. Binigyan pa ako ng Diyos ng extension. At habang may extension, anong aatupagin ko? I will live life to enjoy. Kaya nga ako binigyan ng Diyos ng extension. Psalm 39:13, look away from me, that I may enjoy life again before I depart and am no more. Huwag niyo naman po ako pag-initan. Hayaan niyo akong mabuhay habang buhay pa ako. Kesa naman dumating yung panahon na wala na ako at wala na makakaalala pa sa akin. Huwag na akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan bago malang mamayapat makalimutan ng lahat. So Job was aware of that. Darating ang panahon, mamamaya pa ako, malilimutan ng lahat. Pero habang wala pa yon, nandito pa ako, please, let me enjoy. Let me have a full life. Huwag padaya sa Pharisaic, legalistic, ascetic religiosity that condemns the body which the Creator made, that condemns physical needs and wants built in by the Creator. Colossians 2:16, therefore,
Do not let anyone judge you by what you eat or drink. Huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin at iba pa mga religious na usapin na bumabawas sa inyong ligaya, na pumipigil sa inyo para magkaroon ng full and abundant life. Romans 14:1-4, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. O di ba yan ang ginagawa ng mga relihiyoso, minuto, oras-oras, magtalo-talo. Kung magalit sila sa isa, akala mo silang lahat magkakampi, nagkakasundo nga sa lahat ng bagay, pero pag sila na rin, magkakagulo na rin at magkakanya ng pagtatalo-talo. Sabi, huwag nga kayong ganyan. Huwag nang makipagtalo sa kanyang kuro-kuro. Hayaan siya. Everyone has an opinion. Everyone has a belief. Everyone has his application. Sino ang makapagsasabing siya ang tama at yung kapwa niya ang mali? Sino ang makakapagsabi yung kapwa niya ang tama at siya ang mali? Lahat naman na nagke-claim na tama sila, mayroong pang-support. Pagka naman yung sinisiraan nila, may pang-support din yun sa kanyang sariling paniniwala. Kaya sabi, tanggapin na lang ninyo ang mahihina ang mga paniniwala o kakaiba sa inyong paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Kumbaga, para tumahimik ang buhay. Huwag padaya sa Pharisaic, legalistic, ascetic religiosity that glorifies physical deprivation, want, sacrifice, and suffering. Yung magtiis ka sa langit na bumawi. Bakit naman? Paano ko babawi sa langit? Iba naman ang sistema doon. Tsaka ba't kailangan ko sa langit pa? Ba't hindi pa pwede dito? Kaya nga ako inilagay dito para ma-enjoy ko yung dito. Why not now? Basta hindi mo ipinapahamak ang yung espiritu at ang espiritu ng iba. Hindi yan pinalusot, pinalampas at kinonsinti ni Jesus. Yung ganyan mga takbo ng isip na magtiis ka na lang, magdusa ka. Matthew 6:16-17 is a very interesting read. Basahin nyo yan. Luke 10:7, sabi ni Jesus, kainin nyo at inumin ang anumang ihain sa inyo. Huwag yung binubusisi mo pa, sa binili to, sa palengke, ano ba to, itong animal na to, pwede ko ba itong kainin or not? Sabi ni Jesus, kainin nyo kung anong hinain sa inyo. Even Paul teaches that. Pag pumunta ka sa bahay ng may bahay, naghain, sa iyong konsyensya, gusto mong kainin yun, pwede mong kainin yun. Huwag ka na magtanong dyan at gumawa ng problema. Matthew 11:19, nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis. Pintas siya ng mga Pharisees kay Jesus. Kaibigan daw ng makasalanan. But true godliness is proven by goodness, by good works, not by food or drink or company. This is what we learn from Jesus. Nakihalubilo siya, nakisama sa mga taong itinuturing na hamak at marumi ng mga religious people. John 2:7-9. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin nyo ng tubig ang mga banga. Ito ay kasalan. Naubos na ng alak. Konti lang, maliit ang budget na ikinasal. So nagkakasayahan ng mga tao, di biglang uwian na kasi wala ng wine. Pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Maganda ang kahulugan nito. Ang kauna-unahang himala ni Jesus was to make wine from water. Many religious conservatives will think, ano yan? Bakit wine pa? Sa dami-dami ng mahihimala. Pero ang tunay na gusto ng himalang ito ay palawigin, pahabain, extend the merriment of these people who otherwise have to do tedious manual labor every day of their lives. Bihira sila makakain na masarap, bihira sila magkaroon ng pahinga, bihira sila magsaya, makainom ng masasarap na alak na kasabay ng mga pagkain, ganyan ang kaugalian sa Middle East, sa Mediterranean countries, na kumain sila kasabay ang kanilang masasarap na mga alak, na sila ay magkasiyahan. So si Jesus extended the merriment by making wine from water. It is a metaphor and a keynote to the ministry of Jesus.
Sabi niya, I came that they might have life and have it to the full. Huwag padaya sa Pharisaic religiosity that demonizes pleasure and the human pursuit of satisfaction. Makinig kay Jesus. I came that they might have life and have it to the full. Siyempre, hindi lang physically or materially. Have it to the full emotionally, spiritually. But how can you have a full emotional life when you live in fear? When you're always being made guilty? When you're always being condemned and judged and shunned? How can you have a full emotional life and a full spiritual life when you live in fear? Lahat yan magkakakambal. And Jesus liberates from all that. Pinapalaya niya mga tao mula sa lahat ng ganong uri ng tali at kulungan. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Identify that thief. I have come that they may have life and have it to the full. Buhay na masagana at lubos. Jesus teaches freedom. Jesus sets free. Although freedom is not a license to blatantly do wrong, to do evil, but freedom is God's gift to us so that we could pursue a full life. Be free in Jesus. Set others free, especially those who are under your influence, so that in this short life, every one of us will have the best shot to have a good life, a life that is abundant, pleasant, and godly.